Eto na mga boss, ang karugtong ng nakaraang chapter, pa-like, share at subscribe na lang para si Pajen pa tayong gumawa ng mga videos, umpisan na natin. Mahabang tinitigan ni Chu Qincheng si Zufan. Bahagyang kumibot ang kanyang mga mata bago siya umiling at muling naging malamig ang kanyang ekspresyon. Tinalikuran niya si Zufan habang nagsasalita. May ideya ka ba kung sino ang master ko? Baliw ka talaga. Napakayabang mo. Umiti lamang si Zufan. Alam ko. Isa siya sa 8 Emperors. Ang tinatawag na Enchanting Empress. Pero matapos siyang tamaan ng demonic energy sa labanan sa 9 Serenity Storm Sea, mabilis siyang tumanda. Kaya nga tinatawag namin siyang Crown Empress. Nagninning ang kanyang mga mata. Qincheng, sumama ka sa akin. Ipinapangako kong hindi ka na maaabot pa ng matandang bruha na yon. Agad na tinakpan ni Chu Qincheng ang kanyang mga tainga. Manahimik ka. Huwag mong bastusin ang master ko. Sino ba ang tingin mo sa sarili mo? Kahit ang mga senior sister ko lang ay sapat na para patayin ka. Lalo na ang master. Kung mahal mo pa ang buhay mo, tumigil ka na sa pagsasalita. Kahit ako hindi na kita maililigtas. Napangiti si Zufan. Ililigtas mo ako. Biglang lumiwanag ang kanyang mukha. Qincheng ibig sabihin mas iniisip mo pa ako kaysa sa matandang iyon? Kung ganoon, sumama ka na sa akin. Napabuntong hininga si Chu Qincheng. Bakit ba niya nasabi yon? Halos hindi pa nga niya kilala ang lalaking ito. Ngunit kung bakit, parang kusa na lamang lumabas ang mga salitang iyon. Pinilit niyang maging malamig ang kanyang mukha. Walang saysay. Hindi mo naman talaga ako mahal. Ginagawa mo lang akong kapalit ng asawa mo. Hindi iyon pag-ibig. Walang love at first sight. Nailabas na kita sa kabubatan. Ligtas ka na. Kaya umalis ka na. Mariing umiling si Zufan. Qincheng, maniwala ka. Hindi kita ginagawang kapalit. Ikaw ang asawa ko. Ikaw at siya iisa lamang. Napailing si Chu Qincheng. Pagkatapos ay bahagyang ngumiti. CJ, habulin mo ako. Kapag nahuli mo ako saka tayo mag-uusap. Matapos sabihin yon ay mabilis siyang lumipad palayo. Napangiti si Zufan. Sayang. Kung ayaw mo akong isakay, lilipad na lang ako mag-isa. Sabi na nila mas masarap lumipad kapag magkasama. Napakaboring naman kapag mag-isa lang. Tumawa siya habang sinusundan si Chu Qincheng na parang laro lamang ang lahat. Makalipas ang halos 1 oras. Patuloy na hinahabol ni Chu Qincheng ang kanyang mga senior sister. Ngunit hindi niya pa rin sila maabutan. Napabuntong hininga siya. Mahina pa talaga ako. Hindi ko sila kayang sabayan. Bakit ba hindi nila ako hinintay? Biglang may malakas na boses na umalingaw-ngaw sa kabubatan. Fang Min! Bilang panganay na disipulo ng Ruby Cloud Secti, wala ka bang kahit kaunting konsensya? Ibigay mo ang purple gold glazed cup. Kung hindi, nagulat si Chu Qincheng. Agad siyang tumingin sa direksyon ng boses. Sa di kalayuan, napapalibutan ang kanyang mga senior sister ng mahigit 20 lalaking nakaitim. 5 sa mga ito ay nasa late stage Spirit King. Samantalang ang kanyang mga kasamahan ay sugatan. 5 babae ang nahuli. At si Fang Min ay halos hindi na makatayo. Hindi na nag-isip pa si Chu Qincheng. Agad siyang sumugod. Bitawan iyo ang senior sister ko. Isang malamig na palad ang kanyang ipinukol. Bam! Ngumisi lamang ang lalaki. 2 daliri lang ang kanyang itinapat. Madaling nabasag ang malamig na enerhiya ni Chu Qincheng. Tumagos ang puwersa sa kanyang katawan. Dugo ang napasubsob si Chu Qincheng sa lupa. Malakas na nagtawanan ang mga lalaking nakaitim. Ang lakas pala ng Ruby Cloud Sect. Genesis stage pa lang Akala yata kaya ng kalabanin ang Peak Genesis. Napakatanga. Napailing si Fang Min. Qincheng, napakabobo mo. Nakita mo nang napapalibutan kami. Sa halip na bumalik sa sekta para humingi ng tulong sumugod ka pa. Akala mo ba kaya mo kaming iligtas? Napayuko si Chu Qincheng.
Senior sister. Humarap muli si Fang Min sa mga kalaban. Mga walang hiya. Alam ninyong taga Ruby Cloud Sec kami. Hinahanap niyo ang kamatayan. Tumawa ang pinuno. Kaya nga kami nakamaskara. Ayaw naming habulin kami ng Crown Empress. Ibigay niyo ang tasa. At papalayain namin kayo. Pero kapag napilitan kaming gumamit ng dahas, kami ay mga lalaki. Kayo naman ay mga babae. Naiintindihan niyo na siguro ang mangyayari. Napuno ng takot ang mga disipulo. Ngunit higit pa roon, nanginginig sila sa masasamang ngiti ng mga kalaban. Nahulog sa matinding pag-aalinlangan si Fang Min. Kung ibibigay niya ang kayamanan, siya ang mananagot sa kabiguan. Ngunit kung hindi, mas malala pa ang mangyayari. Bigla niyang nasilayan si Chu Qingcheng. Nagningning ang kanyang mga mata. Agad niyang inihagis ang purple gold glazed cup. Junior sister, dalhin mo ito. Tatakbo ka. Pipigilan namin sila. Huwag mo kaming bibigwin. Napaluha si Chu Qingcheng. Mahigpit niyang niyakap ang kayamanan. Tumango siya. Opo. Handa niyang ibuwis ang sariling buhay upang hindi mabigo ang tiwala ng kanyang mga senior sister. Agad siyang hinabol ng mga lalaking nakaitim. Huwag kang tumakas. Ibigay mo ang tasa. Sa likuran. Kunwari lamang lumaban si Fang Min. Habang pinapanood niyang habulin ng mga kalaban si Chu Qingcheng, may lihim na ngiti sa kanyang mukha. Biglang isang napakalakas na palad ang sumugod mula sa likuran ni Chu Qingcheng. Nanigas siya. Ang umatake ay ang parehong Peak Genesis na tumalo sa kanya kanina. Alam niyang wala siyang pag-asang manalo. Ngunit, hindi niya pwedeng bitawan ang kayamanan. Mahigpit niyang hinawakan ang tasa gamit ang isang kamay. Habang ang isa naman ay ipinangtapat sa paparating na atake. Tumawa ang lalaki. Hindi ka pa rin nadadala? Mamatay ka na. Bam! Ngunit, sa mismong sandaling nagbanggaan ang kanilang mga palad, biglang sumabog ang katawan ng lalaki. Nagmistulang pulang hamog ang kanyang laman. Ni isang buto ay walang natira. Natigilan ang lahat. Hindi makapaniwala ang mga humahabol. Paano nangyari yon? Paano napatay ng isang 7th layer Genesis ang isang Peak Genesis sa isang hampas lang? Kung ganoon, bakit siya natalo kanina? Pain lang ba yon? Maging ang mga disipulo ng Ruby Cloud Sect ay hindi makapagsalita. Kilalang kilala nila si Chu Qingcheng. Hindi niya kayang gawin ang ganoong bagay. Kahit si Chu Qingcheng mismo ay natulala. Tinitigan niya ang sariling palad. Ganito ba talaga kalakas ang suntok ko? Hindi naman ito nangyari noon. Sa isang masukal na palumpong, may isang aninong tahimik na nagmamasid. Sa kanyang kanang mata, unti-unting umikot ang 8 gintong singsing. Mahinang bulong ni Zufan. Divine Eye of the Void. 8th stage. Blink. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kamay. May malamig na ngiti sa kanyang labi. Ang pagpapadala ng atake sa mismong harapan ng kalaban sa pamamagitan ng espasyo. Isa itong kakayahang tanging Spirit King lamang ang kayang gawin. Wala silang pagkakataong makaiwas. Pagkatapos ay malamig niyang tiningnan si Fang Min. Alam niyang hindi kayang lumaban ni Qingcheng. Pero ibinigay pa rin niya rito ang kayamanan. Nagkunwari pa siyang haharang. Ang totoo iniligtas lang niya ang sarili niya. At si Qingcheng ang ginawa niyang panangga. Dahan-dahang kumunot ang noo ni Zufan. Sinumang maglaro sa buhay ng asawa ko iisa lang ang kahihinatnan. Kamatayan. Bagamat inosente at dalisay ngayon si Chu Qingcheng, ang kanyang asawa, si Zufan ay hindi kailanman magiging mabait sa kanyang mga kaaway. Ikaw pala ang nagtatago ng tunay mong lakas. Nang tuluyan ng maunawaan ang nangyari, isang matandang lalaking nakaitim ang mabilis na sumugod. Kumawala ang nakakatakot niyang aura habang malamig niyang tinitigan si Chu Qingcheng. Hindi ko inakalang mapipilitan pa akong kumilos laban sa mga babaeng tulad ninyo. Panahon na para sundan mo ang kapatid ko. Itinaas niya ang kanyang kamay. Sa isang iglap, nagsimulang mabaluktot ang espasyo sa paligid ni Chu Qingcheng. Nanlaki ang kanyang mga mata. Spirit King! Ngumisi ang matanda. Maaaring nasa early stage Spirit King pa lamang ako.
Pero sapat na yon para durugin ang isang 7th layer Genesis cultivator na gaya mo. Kahit gaano mo pa itago ang lakas mo hindi pa rin ito maaabot ang kapangyarihan ng isang Spirit King. Mahigpit na hinawakan ni Chu Qingcheng ang kanyang ika-12 antas na espiritual na espada. Maingat niyang minamasdan ang bawat galaw sa paligid. Ngunit sa kalooban niya, alam niyang anumang sandali ay maaaring lumitaw ang atake mula saan man. Iyon ang kapangyarihan ng isang Spirit King. Kontrolado nito ang mismong espasyo. Napakagatlabi si Chu Qingcheng. Ano ang dapat niyang gawin? Ngumisi ang mga lalaking nakaitim nang makita ang kanyang kaba. Tumawa ang Spirit King. Matulog ka na At agad siyang kumilos. Sa mismong sandaling iyon, biglang nagbago ang espasyo. Isang ulan ng mga palaso ang lumitaw mula sa kawalan at rumagasa patungo kay Chu Qingcheng. Namutla siya. Halos mawala ng lakas ang kanyang mga tuhod. Masyadong biglaan ang pag-atake. Qingcheng! Nag-aalalang sigaw ng kanyang mga senior sister. Ngunit sugatan silang lahat. Wala silang magawa kundi panoorin ang kanilang bunsong kapatid na tila haharap na sa kamatayan. Sa isang kisap mata, biglang naglaho si Chu Qingcheng. Walang sinuman ang nakakita kung paano. Dumaan lamang sa hangin ang mga palaso. Hindi tinamaan ang kanilang target. Saan siya? Nagulat ang Spirit King. Sa itaas? Mula sa likod ng isang palumpong. Bahagyang umiti si Zufan. Nagliwanag ang kanyang kanang mata. Isang gintong singsing ang umikot dito. Mahina niyang ibinulong. Divine Eye of the Void. First stage. Shift. Sa susunod na sandali, muling lumitaw si Chu Qingcheng. Ngunit kalahating metro na lamang ang layo niya sa ibabaw ng ulo ng Spirit King. Tulala siya. Hindi niya rin alam ang nangyari. Nanigas ang Spirit King. Ano ang nangyari? Kontrolado ko ang buong espasyo. Paano siya napunta rito nang hindi ko man lang naramdaman? Maging si Chu Qingcheng ay naguguluhan. Nagkatinginan silang dalawa. Pareho silang hindi makapaniwala. Pati ang lahat ng naroon ay tila naging estatwa. Biglang sumigaw ang isa sa mga senior sister. Qingcheng! Ngayon na! Umatake ka! Nagising si Chu Qingcheng mula sa kanyang pagkakatulala. Tama. Hindi na siya makakahanap pa ng mas magandang pagkakataon. Agad niyang ibinagsak ang kanyang espada. Mabilis namang kumilos ang Spirit King. Sinubukan niyang dakmain ang pulso ni Chu Qingcheng. Sa lakas niya, sigurado siyang dudurugin niya ang braso nito. Napabuntong hininga ang mga babae. Kahit napakalapit na ng kanilang junior sister. Mas lamang pa rin ang isang Spirit King. Ngunit, sa hindi may paliwanag na dahilan, biglang naputol ang buong braso ng lalaki. Lumipad ito sa ere kasabay ng pagsabog ng dugo. Natulala ang Spirit King. Ano ba talaga ang nangyayari? Hindi na niya kailanman malalaman ang sagot. Sa pagkawala ng kanyang braso, wala na siyang paraan upang pigilan ang espada ni Chu Qingcheng. Swish! Sa isang malinis na hiwa, nahati sa dalawa ang katawan ng Spirit King. Bumagsak ang kanyang mga laman loob sa lupa. Hanggang sa huling sandali, nanatiling puno ng pagtataka ang kanyang mga mata. Natahimik ang buong lugar. Ang mapatay ang isang peak Genesis ay mahirap paniwalaan. Ngunit ang mapatay ang isang Spirit King sa isang hampas lamang ng espada. Isa yung imposibleng pangyayari. Takot at pagkalito ang bumalot sa lahat. Maging ang mga senior sister ni Chu Qingcheng ay hindi makapagsalita. Hindi nila kilala ang taong nasa kanilang harapan. Mabigat na bumagsak sa lupa ang pinuno ng mga lalaking nakaitim. Isa siyang late-stage Spirit King. Bagamat natatakpan ang kanyang mukha, hindi maitago ng kanyang mga mata ang matinding pagnanais na pumatay. Humawak siya ng kamao bilang paggalang. Binibini. Pahintulutan mo akong makipagpalitan ng ilang dalaw. Bigla niyang pinakawalan ang kanyang buong kapangyarihan. Nagsimulang mabiyak ang espasyo sa paligid. Nagsigawan ang kanyang mga tauhan. Boss! Patayin mo siya! Nanginig si Chu Qingcheng. Halos hindi siya makahina sa napakalakas na pressure. Pinilit niyang manatiling nakatayo. Ngumiti ang pinuno. Hindi mo pa rin ilalabas ang tunay mong lakas.
Napatay mo ang dalawa kong tauhan ng napakadali. Pero hindi mo man lang kayang tiisin ang pressure ko. Mas lalo pa niyang pinalakas ang kanyang aura. Napaluhod si Chu Qingcheng. Napadugo ang kanyang bibig. Pakiramdam niya ay dudurugin ang buong katawan niya. Nagtawanan ang mga kalaban. Hindi siya ubra kay boss. Si boss ang pinakamalakas. Ngunit, hindi inalis ng pinuno ang kanyang tingin kay Chu Qingcheng. May kakaiba sa pagkamatay ng dalawa niyang tauhan. Hindi siya naglakas loob na magpakampante. Sa likod ng mga palumpong, malamig ang ngiti ni Zufan. Naglalakas loob kang saktan ng asawa ko. Kung gusto mo talagang makialam ako huwag kang magsisisi. Unti-unting nagningning ang kanyang kanang mata. 8 gintong singsing ang sabay-sabay na umikot. Mahina niyang ibinulong. Divine Eye of the Void. 8th stage. Blink. Sa isang iglap, nawala ang napakalakas na pressure sa paligid ni Chu Qingcheng. Parang walang nangyari. Muli siyang nakatayo ng maayos. Naguluhan siya. Tumigil na ba siya? Ngunit nang tumingin siya sa paligid, patuloy pa ring nanginginig ang hangin. Durog ang mga bato. Nakayuko ang mga damo. Ngunit sa loob ng 10 metrong paligid niya, walang kahit anong epekto. Lalong nalito si Chu Qingcheng. Biglang tumawa ang pinuno. Sa wakas, ipinakita mo na rin ang tunay mong lakas. Halika. Labanan natin ito. Napabulalas ang mga lalaking nakaitim. Tignan ninyo. Nakatatayo siya sa ilalim ng pressure ni boss. Spirit King lang ang kayang gumawa niyan. Kaya pala madali niyang napatay ang dalawa nating kasama. Niloloko lang pala niya tayo. Hindi siya ordinaryong babae. Isa siyang Spirit King. Tiyak na siya ang tunay na head senior sister ng Ruby Cloud Sect na nagbabantay sa kayamanan. Sa di kalayuan, napangiwi si Fang Min. Mariin niyang kinuyom ang kanyang mga kamao. Lintik na batang iyon Ako ang tunay na head senior sister. Hindi pinansin ni Chu Qingcheng ang mga bulong-bulungan sa paligid. Bagamat kabado siya sa hamon ng kanyang kalaban, matatag pa rin niyang itinutok ang kanyang espada sa pinuno ng mga lalaking nakaitim. Halika! Hinding-hindi ko ibibigay ang purple gold glazed cup. Ngumiti ang pinuno. Ayaw ko ring ibigay mo yon. Sapagkat magiging gantimpala iyon ng mananalo. Unti-unting bumalot ang kulay abong enerhiya sa kanyang palad habang tumalim ang kanyang titig. Napaatras ng bahagya si Chu Qingcheng. Ngunit bago pa man makakilos ang pinuno, biglang gumalaw ang espada ni Chu Qingcheng ng kusa. Swish! Isang napakatalim na sword energy ang dumaan sa tabi ng ulo ng pinuno. Hindi siya ang tinamaan. Sa halip, isang Spirit King sa kanyang likuran ang biglang nahati. Sumabog ang dugo sa lahat ng direksyon. Wala nang natira sa kanya kundi mga piraso ng laman. Nanigas ang pinuno. Halos hindi siya makahinga. Muntik na siyang mapugutan. Kung lumihis lamang ng 1 pulgada ang espada, patay na sana siya. Napalunok siya. Butil-butil na pawis ang tumulo sa kanyang noo habang nakatitig siya kay Chu Qingcheng. Samantalang ang dalaga naman, mukhang mas naguguluhan pa kaysa sa kanya. Muling gumalaw ang espada. Isa na namang sword energy ang dumaan sa mismong ibabaw ng ulo ng pinuno. Isa pang Spirit King ang sumabog at naging ulap ng dugo. Napaatras ang lahat ng lalaking nakaitim. Para silang nakakita ng demonyo. Isang simpleng galaw lamang ng espada. At may namamatay agad. Ang mas nakakatakot, hindi man lang pinapansin ni Chu Qingcheng ang mismong kalaban niyang nasa harapan. Habang kaharap ang pinuno, isa-isang pinapatay ang kanyang mga tauhan. Gaano ba kalakas ang babaeng ito? Kaya pa niyang maliitin ang isang late-stage Spirit King. Isa ba siyang emperor? Dahan-dahang dumaloy ang dugo mula sa maliit na sugat sa pisngi ng pinuno. Ngayon lamang siya tunay na natakot. Hindi pa siya kailanman nakakita ng ganoon kabilis na espada. Ang inosenteng anyo ng dalaga ay isa lamang pala itong panlabas na anyo. Sa likod nito, isang walang awang mamamatay tao ang nakatago. Nanginginig ang kanyang boses. Binibini. Sino ka ba talaga? Nag-isip sandali si Chu Qingcheng bago magalang na nagsaludo. Ako si Chu Qingcheng.
Ika-362 henerasyon ng mga disipulo ng Ruby Cloud Sect. Maaari ko bang malaman kung sino kayo? Ika-362 na henerasyon. Ibig sabihin, isa ka pa lamang sa mga pinakabatang disipulo. Paano ka nagkaroon ng ganitong lakas? Habang nag-iisip ang pinuno, may napansin siyang kakaiba. May aninong tila gumagalaw sa likod ni Chu Qingcheng. Dahil lamang sa kanyang antas bilang Spirit King. Sa kanya yon nakita. Ngunit sapat na ang presensyang iyon upang manghina ang kanyang mga tuhod. Agad siyang yumuko. Humahanga ako sa iyong lakas. Kung loloobin ang tadhanan, muli tayong magkikita. Umatras. Siya ang unang tumakas. Kasunod ang lahat ng kanyang tauhan. Hindi na sila naglakas loob pang lumaban. Tulala lamang si Chu Qingcheng. Napatango na lamang siya. Sage Yu. Hanggang sa muli. Mula sa isang palumpong. Napangisi si Zhu Fan. Hanggang sa muli. Kalokohan. Kayo ang nagsimula ng gulong ito. Walang makakaalis ng buhay. Muling gumalaw ang anino ni Chu Qingcheng. Kasabay nito, kumilos muli ang kanyang espada. 3 Genesis Stage Cultivator ang nabutas ang dibdib sa isang iglap. Nagmistulang ulap ng dugo ang kanilang mga katawan. Napasigaw ang pinuno. Binibini. Hindi na namin ginalaw ang inyong mga tao. Umaalis na nga kami. Bakit niyo pa kami pinapatay? Nalungkot si Chu Qingcheng. Hindi. Hindi ako Ang espada ko Ngunit hindi na niya natapos ang kanyang paliwanag. Patuloy na gumagalaw ang espada. Isa-isang bumagsak ang mga lalaking nakaitim. Sunod-sunod ang kanilang mga sigaw. Hanggang sa tuluyan silang mawalan ng buhay. Galit na galit ang pinuno. Lintik! Isa siyang halimaw. Napakauhaw niya sa dugo. Takbo! Babalikan natin siya sa ibang araw. Ngumiti si Zhu Fan mula sa kanyang pinagtataguan. Napakapositibo mo naman. Walang makakatakas. Muling kumilos ang anino ni Chu Qingcheng. Nagmistulang ulan ang mga sword energy. Maya-maya lamang. Napuno ng mga bangkay ang buong paligid. Natulala ang mga disipulo ng Ruby Cloud Sect. Kailan pa naging ganito kalupit si Junior Sister Qingcheng? Halos maiyak si Chu Qingcheng habang pinapanood ang mga taong isa-isang namamatay. Tama na Pakiusap Itigil niyo na Mahinang nagsalita si Zhu Fan. Hindi maaari. Ginagawa ko ito para sa'yo. Dito na matatapos ang lahat. Mahigpit na hinawakan ni Chu Qingcheng ang kanyang espada gamit ang 2 kamay. Pinilit niyang pigilan ito. Sumigaw siya. Huminto ka. Kung hindi, sisirain ko ang sarili kong mga meridian. Kapag wala na akong Yuan Qi, hindi ka na makakagalaw. Napailing si Zhu Fan. CJ. Kung iyan ang magpapasaya sa'yo. Unti-unting tumigil ang anino. Humina ang walang tigil na pag-atake. 3 na lamang ang natirang buhay. Kasama ang kanilang pinuno. Hindi na sila lumingon pa. Takot na takot silang tumakas. Akala nila ay madaling misyon lamang ito. Ngunit halos maubos ang kanilang buong grupo. Isa lang ang nasa isip nila. Kailangan nilang humingi ng tulong upang mapatay ang halimaw na yon. Samantala, tahimik na nakaupo si Chu Qingcheng. Nakatulala. Hindi malaman ng kanyang mga senior sister kung ano ang mararamdaman. Takot lamang ang nasa kanilang mga mata. Biglang tumayo si Chu Qingcheng. Parang walang nangyari. Masaya siyang ngumiti. Senior sister. Ligtas ang purple gold glazed cup. Nasugatan kayong lahat. Gamutin ko kayo. Ngunit, biglang hinablot ni Fang Min ang tasa mula sa kanyang kamay. May mapanuyang ngiti ito. Junior sister. Napakahusay mo pala. Kung hindi dahil sa iyo, patay na sana kaming lahat. Napakawalang silbi naman pala namin. Ikaw pa ang kailangang magligtas sa amin. Nag-aalalang sumagot si Chu Qingcheng. Huwag mong sabihin yan. Tungkulin ko naman iyon. Senior sister. Hindi ba kayo masaya? Nalampasan natin ang panganib. Mapait na umiti si Fang Min.
Masaya? Sobra. 20 tao ang pinatay mo. Pati mga Spirit King. Hindi na namin kayang pantayan ang ginawa mo. Pero sabihin mo nga eh. Kailan ka pa naging ganoon kalupit? Umalis na sila. Bakit hinabol mo pa? Kung hindi kita kilala eh. Iisipin kong isa kang tao mula sa Devil Mountain. Napailing si Chu Qincheng. Hindi. Hindi ko gustong patayin sila. Ang espada lang talaga eh. Napahalakhak si Fang Min. Gumalaw mag-isa. Napakagandang palusot. Lumingon siya sa iba. Mga kapatid. Tara na. Hindi na kailangan ng ating junior sister ang tulong natin. May sarili na siyang makapangyarihang banal na espada. Kaya na niyang mabuhay ng mag-isa. Isa-isang lumipad ang mga disipulo. Bago sila tuluyang umalis, sinulyapan nila si Chu Qincheng. Ngunit sa pagkakataong ito, takot na ang nasa kanilang mga mata. Naiwang mag-isa si Chu Qincheng. Punong-puno ng kalungkutan. Tinitigan niya ang kanyang espiritual na espada. Hindi niya alam kung dapat ba niya itong pasalamatan o kamuhian. Dahil ito ang nagligtas sa kanilang lahat. Ngunit ito rin ang dahilan kung bakit siya ngayon ay iniwan ng kanyang mga senior sister. Ngunit ang totoo, hindi ang espada ang kumikilos, kundi ang isang lalaking nakatago sa likod ng mga palumpong. Si Zhu Fan, na nakamasid lamang habang nakasuot ng isang malamig at mapanlinlang na ngiti. Nayuko si Chu Qincheng, bakas ang lungkot sa kanyang mukha habang nakatitig sa kanyang espada. Napabuntong hininga siya. Hindi tama ang iniisip ng mga senior sister tungkol sa akin. Hindi ako mamamatay tao. Bigla siyang natigilan. Nasa kanila pa ang kayamanan. Paano kung makasalubong nila ang iba pang masasamang tao? Agad niyang kinausap ang kanyang espiritual na espada. Cerulin, kailangan nating protektahan ang mga senior sister. Pero kailangan mong magpakabait. Huwag kang basta-basta pumapatay. Kailangan mong sumunod di. Huminto siya sandali. Hindi niya alam kung paano babantaan ang sariling espada. Kasi kung hindi, bibili na lang ako ng ibang espada. Ting! Bahagyang nanginig ang espada na tila nangungutya. Anong klaseng banta naman yon? At hindi naman ako ang gumawa noon, bakit ako ang sinisisi mo? Siyempre. Walang narinig si Chu Qincheng. Wala siyang ideya na may sariling kamalayan ang kanyang espada. Magaan ang loob niyang tumakbo upang habulin ang kanyang mga senior sister. Tulong! May tumulong sa akin. Isang sigaw ang biglang umalingaw-ngaw sa kabubatan. Kasabay nito, isang matinis na huni ng ibon ang narinig. Napalingon si Chu Qincheng. Sa himpapawid, may isang dambuhalang agilang mahigit 100 metro ang laki. Naliliyab ito sa bughaw na apoy. At sa tuka nito, may isang taong nakasabit. Isang level 8 Firestorm Eagle. Nagulat si Chu Qincheng. Paano siya nahuli ng ganoong kalakas na espiritual na hayop? Cerulin, ililigtas natin siya. Walang pag-aalinlangan siyang sumugod. Iwinasiwas niya ang espada. Boom! Isang puting sword energy ang sumalpok sa bughaw na apoy. Agad na nagyelo ang hangin. Unti-unting namatay ang apoy. Napahiyaw ang Firestorm Eagle. Sinamantala ni Zhu Fan ang pagkakataon upang makatakas mula sa tuka nito. Sa halip na lumaban, mas pinili ng agila ang tumakas. Napangiti si Chu Qincheng. Ngunit nang maalala niya si Zhu Fan, agad niya itong hinanap. Ang nakita niya, 2 paa lamang ang nakausli mula sa lupa. Agad niyang hinila ang isa sa mga paa. Pasensya na. Natutok kasi ako sa laban kaya nakalimutan kita. Ayos ka lang ba? Napangiti si Zhu Fan habang pinapahiran ang putik sa mukha. Siyempre. Nasa bone tempering stage ako. Hindi ako mamamatay sa simpleng pagbagsak. Ngumiti siya. Qincheng ni. Salamat sa pagliligtas mo sa akin ulit. Mukhang itinadhana talaga tayong magkita. Tayo talaga ang para sa isa't isa. Biglang sumimangot si Chu Qincheng. At walang babala. Inihagis niya si Zhu Fan. Lele! Manloloko! Puro matatamis na salita lang ang alam mo.
Sinayang ko lang ang oras ko sa pagliligtas sa'yo. Dapat pala hinayaan na lang kitang kainin ng agila. Ngunit mumiti lamang si Zufan. Hindi mo magagawa yon. Hindi mo kayang mabuhay nang wala ako. Hindi man niya ito inamin. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Chu Qingcheng. Namula ang kanyang mukha. Agad niyang ipinilig ang ulo upang alisin ang kakaibang damdamin. Pagkatapos ay ngumiti ng may pagmamalaki. Wala kang halaga sa akin. Kayabangan lang ang meron ka. Hindi ako sasama sa'yo. Kailangan ko pang hanapin ang mga senior sister. Paalam. Tinalikuran niya si Zufan. Ngunit, biglang napadaing ang lalaki. Ay! Pinawisan ito ng malamig. Nahihirapan siyang magsalita. Qingcheng ni. Huwag mo akong isipin. Gawin mo lang ang dapat mong gawin. Iwan mo na lang ako rito. Hintayin kong may isa na namang espiritual na hayop na dumating. At kainin ako. Hindi kita sisisihin. Dahil wala ka namang pakialam sa akin. Napalingon si Chu Qingcheng. Nakita niyang namumutla si Zufan. Umaagos pa ang dugo mula sa kanyang binti. Agad siyang bumalik. Naglabas siya ng benda at maingat na tinalian ang sugat nito. Akala ko ba bone tempering stage ka? Bakit nabali ang binti mo sa pagbagsak? Napabuntong hininga si Zufan. Hindi sa pagbagsak. Kinagat iyon ng espiritual na hayop. Hindi sapat ang bone tempering stage laban sa ganoong matatalim na pangil. Naglabas si Chu Qingcheng ng maliit na bote. Narito. Gamot ito mula sa aming sekta. Maingat niyang isinubo kay Zufan ang healing pill. Malungkot ang kanyang tinig. Kami kasing lahat ay nasa genesis stage. Kaya gamot lang sa internal injuries ang dala namin. Aabuti ng 1 linggo bago gumaling ang binti mo. Napabuntong hininga si Zufan. Kung hindi ako makakagalaw sa loob ng 1 linggo, madali lang akong kakainin ng mga espiritual na hayop. Sinamaan siya ng tingin ni Chu Qingcheng. Tigilan mo nga iyan. Hindi mangyayari yon. Kasama mo ako. Napangiti si Zufan. Hindi ba hahabulin mo ang mga senior sister mo? Iwan mo na lang ako. Pailig na sumagot si Chu Qingcheng. Paano kita iiwan sa ganitong kalagayan? Pagkatapos, ipinatong niya ang braso ni Zufan sa kanyang balikat. At buong lakas siyang binuhat. Ngumiti siya. Mas mabuti ito. Dadalhin kita habang hinahanap ko ang mga senior sister. Pagkatapos ihahatid kita sa ligtas na lugar. Napangiti ng malaki si Zufan. Napakatalino mo talaga. Ipinagmalaki ni Chu Qingcheng ang sarili. Siyempre. Tara na. Mabilis na nawala ang dalawa. Ngunit hindi napansin ng inosenteng dalaga na may malaking agilang nakamasid sa kanila mula sa malayo. Napabuntong hininga ang Firestorm Eagle. Salamat sa langit. Umalis na rin ang halimaw na yon. May isa pang agila. Mas malaki pa rito ng maraming beses. Nanunukso itong nagtanong. Kapatid, bakit may sugat ka sa likod? May taong gumawa niyan. Gusto mo bang turuan ko siya ng leksyon? Nagpanik ang unang agila. Huwag. Huwag na huwag. Pakiusap. Ayaw ko nang makita ulit ang taong iyon. Nagulat ang mas malaking agila. Ganoon ba siya kalakas? Parang gasgas lang naman ang sugat mo. Umiling ang Firestorm Eagle. Wala kang alam. Hindi ang babaeng may espada ang nakakatakot. Kundi ang lalaking nagpumilit na kagatin ko siya. Nanginginig ang buong katawan nito habang naaalala ang maitim na mga mata ni Zufan. Maging ang mga balahibo nito ay nanginginig sa takot. Samantala, ang 3 nakaligtas na lalaking nakaitim ay nakarating sa isang tigang na bundok. Isang matandang elegante ang tahimik na umiinom ng tsaa. Lumuhod silang 3. Clan head. Hindi man lang tumingin ang matanda. Nakuha ba ninyo? Yumuko ang pinuno. Clan head. Nabigo kami. Malaki ang naging kaswalti namin. Crack. Nabasag ang tasa sa kamay ng matanda. Galit na galit siyang tumayo. Nabigo. Mahigit 20 eksperto. Kasama pa ang isang late-stage spirit king ni. Tinalo ng 7 babae. Mga inutil ba kayo? O puro basura lang? Nanginginig silang lahat.
Nagpaliwanag ang pinuno. Clan head. 6 sa kanila ay walang problema. Pero ang huling babae, isa siyang halimaw. Walang pag-aalinlangang pumapatay. May kakaiba siyang kapangyarihan. Kahit kami ay muntik ng mamatay. Tahimik siyang tinitigan ng matanda. Pagkatapos ay tumayo. Kung ganoon, ako na mismo ang kikilos. Nagulat ang lahat. Clan head. Kayo mismo ang pupunta. Tumango ang matanda. Ipinagkatiwala sa atin ng Demonic Emperor ang misyong ito. Hindi ako papayag na mabigo. Kung may isa man lang sana sa inyo ang may silbi. Hindi ko na sana kailangang personal na magnakaw sa mga hamak na babaeng iyon. Isinuot niya ang itim na telang pantakip sa kanyang mukha. Ang utos ng Demonic Emperor. Huwag pumatay hanggat maaari. Ayaw niyang magalit ang matandang bruha. Ang mahalaga lamang masira natin ang kanilang kasunduan sa Mist City. Umalis na tayo. Sunod. Sabay-sabay na tumugon ang lahat. Nagningning ang kanilang mga mata. Ngayong ang mismong clan head na ang kikilos. Tiyak na katapusan na ng misteryosong babaeng iyon. Sapagkat ang kanilang pinuno ay isa ng tunay na emperor ng Sacred Domain. Hush! Sa ilalim ng maliwanag at maaliwalas na kalangitan, mabilis na lumilipad ang 6 na disipulo ng Ruby Cloud Sect. Bagamat maganda ang mukha ng kanilang pinuno, nababahiran ito ng matinding pagkainis. Sa loob ng 3 araw, hindi na nawala ang galit sa mukha ni Fang Min. Nag-aalalang nagsalita ang isa sa mga disipulo. Senior sister, hindi ba masyado tayong mabilis? Hanggang ngayon wala pa rin tayong nakikitang bakas ni junior sister. Baka naliligaw na siya. Humalukip-kip si Fang Min at malamig na sumagot. Ile! Isang spirit king na ay kaya niyang patayin. Tapos hindi niya tayo mahabol. Malamang naglilibang lang iyon. Unang beses niyang lumabas ng sekta. Bakit mo pa siya pinoproblema? Hindi pa rin sumuko ang disipulo. Pero unang beses na niya rito. Baka hindi niya alam ang daan. Baka pwede tayong mag-iwan ng mga palatandaan para sundan niya. Tumahimik ka. Mariing sigaw ni Fang Min. Napakadaldal mo. Napakalakas na pala ng batang iyon. Bakit kailangan pa niya ng tulong mo? O baka gusto mo lang mag-iwan ng bakas para masundan tayo ng kalaban? Natigilan ang disipulo. Hindi na siya muling nagsalita. Samantalang si Fang Min ay muling tumingin sa unahan. Patuloy na nilalamon ng galit ang kanyang puso. Boom! Bigla. Isang napakalakas na presyon ang bumagsak mula sa himpapawid. Naputol ang kanilang paglipad. Isa-isa silang bumagsak sa lupa. Tumawa ang isang matandang boses mula sa lahat ng direksyon. Hahaha! Kailangan ko pa ba ng mga palatandaan para mahanap kayo? Hush! Mahigit 50 lalaking nakaitim ang sabay-sabay na bumaba. 20 sa kanila ay mga Spirit King. Sa unahan, nakatayo ang isang matandang nakaitim. Ang kanyang mga mata pa lamang ay sapat ng magpalamig ng dugo. Napasinghap si Fang Min. Imperial Aura. Isa siyang emperor. Mabilis na tumibok ang kanyang puso. Halos mawalan ng hininga ang iba pang mga disipulo. Ngumiti ang matanda. Mga batang disipulo ng Ruby Cloud Sect. Ayaw kong magkaroon ng direktang alitan sa matandang bruha. Ibigay ninyo ang purple gold glazed cup. At papalayain ko kayong lahat. Walang masasaktan. Ano nang sabi ninyo? Nanginginig na nagsalita si Fang Min. Senior, kayo ay isang dakilang emperor. Bakit niyo ibinababa ang inyong sarili para magnakaw ng isang kayamanan? Hindi pa siya tapos magsalita. Mas mabigat na presyon ang bumagsak. Ay! Napasigaw siya. Kasabay ng pagbuga ng dugo. Ngumisi ang matanda. Lahat tayo may mga lihim. Hindi ba't nakatakip na ang aming mga mukha? Ibigay mo ang kayamanan. At aalis kami. Kung hindi, kukunin ko yon mula sa malamig mong bangkay. Nagkatinginan ang 6 na babae. Lahat ay naghihintay sa magiging desisyon ni Fang Min. Biglang umiti si Fang Min. Senior, nagkakamali kayo. Naningkit ang mga mata ng matanda. Gusto mo ba talagang mamatay kayong lahat? Tumawa si Fang Min. Mamatay.
Hindi kami ganoon katanga. Hindi namin lalabanan ang isang laban na alam naming talo kami. Pero wala sa amin ang kayamanan. Napakunot noo ang matanda. Hindi. Akala mo ba maniniwala ako? I search ninyo ako. Inalis ni Fang Min ang kanyang storage ring. Ito lang ang lahat ng pag-aari ko. Hindi pa rin kayo naniniwala. Kung gusto ninyo halughugin niyo pati ang katawan ko. Unti-unti niyang hinubad ang kanyang panlabas na kasuotan. Habang nababawasan ang saplot, mas lalong lumilitaw ang kanyang hubog. Napatulala ang mga lalaking nakaitim. May ilan pang napalunok. Halos nakalimutan na nila ang tunay nilang misyon. Kinabahan ng ibang mga disipulo. Kapag natapos si Senior Sister, kami na kaya ang susunod? Mawawala na nga ang kayamanan pati dangal pa namin. Sapat na. Pinigil siya ng matanda. Hanggang panloob na kasuotan na lamang ang natira kay Fang Min. Labis na nadismaya ang mga tauhan. Kaunti na lang sana. Naniniwala na ang matanda. Hindi man lang niya tiningnan ang storage ring. Kung wala sa inyo nasa sino? Sa junior sister namin. Junior sister. Siya ang pinakamalakas. Sa kanya ipinagkatiwala ang kayamanan. Kami ay pain lamang. Kahit patayin niyo kami wala kayong makukuha. Tumango ang dating pinuno ng mga nakaitim. Clan head. Totoo. Ang pinakamalakas na babae ay wala rito. Malamang pinaghiwalay nila ang grupo. Saan siya? Mariing tanong ng matanda. Nagkunwaring nag-isip si Fang Min. Matapos ang nangyari 3 araw na ang nakaraan. Iba ang dinaanan niya para sa kaligtasan. Hindi ko alam kung nasaan na siya ngayon. Kung babalikan niyo ang dinaanan, baka may makita pa kayong bakas. Hanapin niyo ang direksyon niya. Utos ng matanda. Pagkatapos ay malamig niyang tiningnan si Fang Min. Kapag nagsinungaling ka babalik ako. At papatayin ko kayong lahat. Sa isang iglap. Naglaho siya sa himpapawid. Sumunod ang lahat ng kanyang tauhan. Matapos mawala ang panganib. Hindi pa rin makagalaw ang 6 na babae. Muling nagsuot si Fang Min. Habang isinusuot ang storage ring, lumitaw ang isang mapanuyang ngiti. Lene, hanapin mo ngayon ang gusto mo. Matandang inutil. Mahinang nagtanong ang isang disipulo. Senior sister, talaga bang umalis na sila? Hindi na ba sila babalik? Tumango si Fang Min. Babalik sila. Kapag nalaman nilang wala kay junior sister ang purple gold glazed cup. Kaya didiretso tayo sa Mist City. Siguraduhin niyong walang matitirang bakas ng ating aura. Hindi nila tayo dapat matunton. Opo, head senior sister. Nag-atubiling magsalita ang isang disipulo. Pero paano si little junior sister? Kapag siya ang nakita nila malamig ang naging tingin ni Fang Min. Problema na niya yon. Siya ang habulin o tayong lahat ang mamatay. Alin ang pipiliin mo? Hindi na muling nakapagsalita ang disipulo. Ngumiti si Fang Min. Isang ngiting puno ng kalupitan. Hindi ka na mamimiss, batang babae. Lumipas ang 5 araw. Sa ibang direksyon. Isang dalagang pasan-pasan ang isang payat na lalaki habang mabilis na lumilipad. Nag-aalala niyang tinanong. Zufan, ito ba talaga ang daan papuntang Mist City? Bakit hanggang ngayon? Hindi pa rin natin nakikita ang mga senior sister. Ngumiti si Zufan. Huwag kang mag-alala. Napakaganda ng sense of direction ko. Habang pinagmamasdan ng inosente at nag-aalalang mukha ni Chu Qingcheng, lalong lumambot ang kanyang puso. Sa isip niya, sense of direction. Siyempre alam ko ang daan. Matagal na akong paikot-ikot sa sacred domain. Kabisa ko na ang bawat sulok nito. Ang hindi ko lang sinasabi. Sinasadya kong iligaw tayo. Mas mabuti nang mapag-isa kaming dalawa. Kaysa maabutan pa natin ang mga istorbo nilang senior sister. Hahaha. Huff. 1 linggo na ang lumipas. Ngunit wala pa ring bakas ng mga senior sister. Habang pasan-pasan si Zufan, hingal na si Chu Qingcheng. Hindi man lang siya huminto kahit isang saglit.
Punang pag-aalala ang kanyang inosenteng puso. Kahit isa siyang Genesis stage cultivator, may hangganan din ang kanyang lakas. Napabuntong hininga si Zufan. Dahan-dahan niyang pinunasan ang pawis sa noo ni Qincheng. Qincheng ni, magaling na ang binti ko. Magpahinga muna tayo. Yumiling si Qincheng. Hindi. Hindi ko pa nahahabol ang mga senior sister. Kapag huminto tayo ngayon, mas lalo lang tayong mahuhuli. Napabuntong hininga si Zufan sa isip. Hindi mo talaga sila maaabutan. Lalo na't sinasadya kong iligaw tayo. Malumanay siyang nagsalita. Qincheng ni, kahit magmadali pa tayo, hindi rin natin sila maaabutan. Mas mabilis silang lumipad kaysa sayo. Hindi ba sa Mist City din naman ang tagpuan nyo? Magkikita rin kayo roon. Kaya huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Nagulat si Qincheng. Pero unang beses kong lumabas ng sekta. Hindi ko nga alam kung saan ang Mist City. Ngumiti si Zufan. Hindi ba nandito naman ako? Ituturo ko ang daan. Napalingon si Qincheng. Ikaw, hindi ba naghahanap ka lang ng mga halamang gamot? Hindi ba kita maaabala kapag isinama pa kita hanggang Mist City? Tumawa si Zufan. Wala naman akong pupuntahan. Isa lang akong palaboy. Ihatid mo lang ako hanggang Mist City. Pagkatapos, saka mo na lang ako iwan. Bahagyang namula ang mukha ni Qincheng. Ibig sabihin, pasan ko pa rin siya hanggang doon? Nakakagulat. Ngunit wala namang pagtutol ang puso niya. Napangiti si Zufan. Lumapit siya sa tainga nito. Qincheng ni, ayaw mo ba akong buhatin? Lalong namula si Qincheng. Mariin siyang umiling. Kung ganoon, bubuhatin mo ba ako habang buhay? Biglang naging seryoso ang boses ni Zufan. Natigilan si Qincheng. Napalalim ang tingin niya sa maitim ngunit napakalambing nitong mga mata. Hindi niya maintindihan kung bakit bigla nitong sinabi ang mga salitang iyon. Punang pagmamahal ang tingin ni Zufan. Dahan-dahan siyang yumuko. At marahang hinalikan ang labi ni Qincheng. Dong! Parang tumigil ang mundo. Napatiga si Qincheng. Blanko ang isip. Ang kakaiba ngunit pamilyar na amoy ng lalaking nasa harapan niya. Nagpagulo sa tibok ng kanyang puso. Sa sobrang pagkabigla, pareho silang nahulog. Boom! Dalawang malaking hukay ang nabuo sa lupa. Unang nakaahon si Qincheng. Namumula ang mukha habang galit na galit. Ikaw! Niloloko mo na naman ako. Napakamot lamang si Zufan. Hihin! Pasensya na. Hindi ko talaga napigilan. Ngunit imbes na magsisi, lalo pa siyang umiti. Dahil nakalamang ako Ikaw naman ang bumawi. Papayag akong halikan mo ako Kahit 10 minuto pa. Hindi ako magrereklamo. Namula sa hiya si Qincheng. Napakabastos mo. Tinalikuran niya ito. Hindi na kita papansinin. Qincheng. Huwag kang umalis. Hindi mo alam ang daan. Hayaan mong gabayan kita. Hindi ko kailangan ang tulong mo. Magtatanong na lang ako sa iba. Ile! Lumipad siya palayo. Napakamot na lamang si Zufan. Masyado bang maaga? Napasobra yata ako. Hahahan. Napabuntong hininga siya. Hindi pala ganoon kadaling manligaw. Ngayon ko lang talaga naintindihan kung gaano kahirap ang tiniis ni Qincheng. 10 taon niya akong hinintay noon. Ngayon, ako naman ang hahabol. Napaisip siya. Anong paraan naman kaya ang gagamitin ko sa susunod nating pagkikita? Hindi na pwedeng ulitin ang agilang kumagat sa akin. Bone tempering stage lang ang ipinapakita kong cultivation. Hindi rin ako pwedeng basta sumunod sa kanya. Hush! Habang nag-iisip siya, may ilang aninong mabilis na dumaan sa himpapawid. Halos matakpan ng araw. Dahil sa mababa niyang cultivation, hindi man lang siya pinansin ng mga ito. Ngunit, nanlaki ang mga mata ni Zufan. Paano nila kami naabutan agad? Kung tutuusin dapat ang hinahabol nila ay ang grupo ng mga senior sister niya. Kunin lang nila ang kayamanan at umalis. Bakit nandito sila?
Bigla siyang natauhan. Sinisisi nila si Qin Cheng. Sa isang iglap. Naglaho siya. Lintik! May emperor pa silang kasama. Hindi ko na maitatago ang sarili ko. Samantala, patuloy na lumilipad si Qin Cheng. Galit na galit pa rin siya. Masamang Zufan. Manloloko. Puro ka lang pang-aasar. Tama pala si senior sister. Hindi dapat pagkatiwalaan ang mga lalaki. Lahat sila masasama. Boom! Biglang umugong ang kalangitan. Isang napakabigat na presyon ang bumagsak sa kanya. Wala siyang nagawa. Bumulusok siya pababa. Rumble! Isang napakalaking pagsabog ang yumanig sa paligid. Isang hukay na halos kalahating milya ang lawak ang nabuo. Napadugo si Qin Cheng. Namutla ang kanyang mukha. Isa-isang bumaba ang mga lalaking nakaitim. Sa unahan, ang matandang emperor. Siya ba yon? Ito ang babaeng pumatay ng mahigit 20 tao. Mahinang bulong ng dating pinuno. Clan head. Huwag kayong magpalinlang sa cultivation niya. Isa siyang halimaw. Hirap na nagsalita si Qin Cheng. Kayo na naman. Malamig na sinabi ng matanda. Ibigay mo ang purple gold glazed cup. Kung hindi, mas malala pa sa kamatayan ang sasapitin mo. Napakunot no si Qin Cheng. Purple gold glazed cup. Wala yun sa akin. At kahit nasa akin pa ni, hindi ko ibibigay ang kayamanan ng Ruby Cloud Sect. Yee! CJ! Ile! Sinipa siya ng matanda sa tiyan. Lumipad siya ng malayo. Kasabay ng pagbuga ng maraming dugo. Pati lamang loob niya ay halos masama. Napakunot no ang matanda. Napakahina. Genesis stage lang. Ito ba talaga ang babaeng kinatakutan nyo? Napayuko ang dating pinuno. Clan head. Baka wala lang siya sa kondisyon ngayon. Pak! Isang malakas na sampal ang tumama sa kanya. Ginagawa mo ba akong tanga? Napayuko ang lalaki. Sa loob-loob niya. Lintik ka, babae. Nasaan na ang lakas na ipinakita mo noon? Kahit kaunti lang sana. Para naman mapatunayan kung hindi kami nabigo dahil sa katangahan. Muling lumapit ang matanda kay Qin Cheng. Itinaas niya ang kanyang paa. Babae. Pinatay mo ang mga tauhan ko. Hindi kita hahayaang mabuhay. Babasagin ko muna ang ulo mo. Saka ko hahanapin ang kayamanan sa bangkay mo. Unti-unti niyang ibinaba ang paa. Parang gumuho ang langit. Ramdam ni Qin Cheng ang nalalapit niyang kamatayan. Mamamatay na ba ako? Napakarami ko pang gustong gawin. Hindi ko pa nga alam ang tunay kong layunin sa buhay. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Boom! Isang napakalaking pagsabog ang yumanig sa buong paligid. Isang hukay na halos 1 milya ang lawak ang nabuo. Ngunit, hindi siya tinamaan. Unti-unting humupa ang alikabok. Nanginig ang matandang emperor. Mabilis siyang lumingon sa kabilang direksyon. Sino ka? Mula sa makapal na alikabok. Isang maitim na anyo ang dahan-dahang lumitaw. Kasabay ng malamig at nakakatindig balahibong tinig. Hindi mo na kailangang malaman. Dahil wala ka nang pupuntahan pagkatapos nito. Maging ang mga mamamatay taong sanay sa pagpatay ay hindi napigilang manginig sa nakakakilabot na presensyang bumalot sa buong lugar. Lahat ay napalingon sa direksyong pinanggalingan ng hangin. Maging ang matandang pinuno ay naging maingat at dahan-dahang ibinaba ang kanyang paa. Nang tuluyang mawala ang alikabok, lumitaw ang isang payat na lalaki na buhat-buhat ang halos mawalan ng malay na si Chu Qin Cheng. Napasinghap ang mga lalaking nakaitim. Naligtas niya ang babae sa ilalim mismo ng ilong ng clan head, at wala ni isa sa atin ang nakapansin. Isa siyang tunay na eksperto. Kuminang ang mga mata ng matanda habang mahina itong nagsalita. Hindi na sayang ang pagpunta ko rito. Mukhang may isang tao ring karapat-dapat kong makalaban. Marahang hinaplos ni Zufan ang maputlang mukha ni Chu Qin Cheng bago malamig na tumingin sa grupo. Matanda, mukhang nagmamadali kang mamatay nang sinaktan mo siya. Ngumisi ang matanda. Mapagmataas kang bata. Totoo, nagawa mong iligtas ang babae mula sa atake ko. Pero pabigat lang siya sa'yo habang walang malay. Hush!
Hindi pa man natatapos ang kanyang pangungutya ay rumagasa ang napakabilis na mga alon ng espada. Sa isang iglap, 10 Spirit King ang napunit at naglaho. Lahat ay natigilan sa takot. Masyadong mabilis. Maging ang matanda ay nanigas sa kinatatayuan. Paano naging ganoon kabilis ang sword energy niya? Hindi ko man lang nakita. Mas mabilis pa ito kaysa sa Imperial Sword Winds ni Sword Emperor, Changshan. Ano ka ba talaga? Sa unang pagkakataon, narinig ang takot sa boses ng matanda. Napanganga ang dating pinuno ng mga lalaking nakaitim. Clan Head. Ngayon ko lang naunawaan. Hindi ang babaeng iyon ang umatake sa amin noon. Ang lalaking ito ang tunay na halimaw. Bam! Sa isang iglap, nabiyak ang ulo nito na parang pakwan. Ngumiti si Zufan. Sino ang nag-utos sa inyo? At bakit? Tahimik ang paligid. Ang tanging maririnig ay ang paglunok ng natitirang mga tauhan habang nanginginig sa takot. Pinagpapawisan na rin ang matanda habang nag-iisip ng paraan upang makatakas. Umiling si Zufan. Kung hindi rin kayo sasagot, wala na kayong silbi. Heaven Sealing Sword Art Space Seal. Ikinumpas niya ang kamay. Biglang nanigas ang buong espasyo at lahat ng naroon ay hindi na makagalaw. Ano ito? Maging mga Spirit King ay hindi makagalaw. Kahit ang matandang Emperor ay hirap na hirap igalaw ang katawan. Hindi ito karaniwang Spirit King. Nagawa niyang pigilan maging ang isang Emperor. Sino ba talaga ang taong ito? Bakit hindi ko pa siya narinig sa buong Sacred Domain? Ngumisi si Zufan. Handa na ba kayong magsalita? Maaari pa rin kayong manahimik pero wala nang matitirang bangkay para mailibing. Hindi ko nga kailangang ilabas ang buong lakas ko laban sa mga tulad ninyo. Itinaas niya ang 2 daliri habang marahas na enerhiya ang nagtipon sa dulo ng mga ito. Sandali. Agad na sigaw ng matanda. Magsasalita ako. Huminga siya ng malalim. Hindi ka taga Ruby Cloud Sect. Hindi ko alam kung bakit ka nakialam pero ayaw rin naming makialam sa usapin ng 8 Emperors. Tumango si Zufan. Nagpatuloy ang matanda. Kami ay nasa ilalim ng Demonic Emperor. Inutusan kaming nakawin ang Purple Gold Glazed Cup ng Ruby Cloud Sect. Sa treasure auction sa Mist City ay may ipagbibiling mapa patungo sa Nether Sea, ang tahanan ng Nether Sovereign. Sinasabing ang makakakuha nito ay maaaring maging isang sovereign o kahit isang cent. Kung mawawala ang kayamanan ng Ruby Cloud Sect, hindi sila makakasali sa subasta at mababawasan ang aming kalaban. Tumango si Zufan. Gaya rin ng hinala ko. Ikinumpas niya ang kamay. Biglang lumawak ang nakakatakot na enerhiya. Ang lahat ng nakapirming tao ay naglaho na parang usok. 50 eksperto ang namatay sa isang kisap mata. Galit na galit ang matanda. Ano ang ginagawa mo? Sinabi ko na ang lahat. Malamig na umiti si Zufan. Sinabi mo nga. Pero kailan ko sinabi na palalayain kita? Sinaktan mo si King Cheng at inaasahan mong mabubuhay ka pa. Umitngit ang matanda. Kalokohan. Ayaw lang kitang kalabanin dahil ayokong magsayang ng tao. Huwag mong isipin na matatakot ang isang emperor sa isang Spirit King. Boom! Bigla siyang kumawala sa pagkakakulong ng espasyo. Mabilis siyang bumuo ng mga hand seal habang sumabog ang gintong liwanag sa kanyang katawan. Imperial Mark Ghost Skeleton. Lumitaw ang isang dambuhalang gintong kalansay na bumalot sa kanya. Sa kalangitan, nabuo ang isang napakalaking 4 na gilid na gintong selyo na unti-unting bumabagsak. Tahimik lamang na pinanood iyon ni Zufan. Ang Imperial Mark ay isang natatanging kakayahan ng mga emperor, isang teknik na gumagamit ng kapangyarihan ng kaluluwa at kontrol sa espasyo. Kapag bumagsak ang selyo, maging ang lupa at mga Spirit King ay madudurog. Ang kaluluwa ng matanda ay isang ghost skeleton, kaya ang pag-atake nito ay direktang sumisira sa kaluluwa ng kalaban. Nang lumitaw ang gintong selyo, narinig ni Zufan ang nakabibinging pag-ungol ng mga multo sa kanyang isipan. Bahagya siyang nayanig. Humalakhak ang matanda. Spirit King ka lang. Maaaring kontrolado mo ang espasyo, pero kakayanin mo ba ang kapangyarihan ng Imperial Heavenly Brilliance? Bumagsak ang dambuhalang gintong selyo. Die! Biglang nagliyab ang kaliwang mata ni Zufan ng maitim na apoy. Maging ang kanyang kaluluwa ay nabalot ng thunder flame. Naglahong parang bula ang gintong liwanag. Ngumisi siya habang nakatingala.
Maaaring hindi mapigilan ang Imperial Mark. Pero hindi ito ligtas sa aking Thunderflame. Divine Eye of the Void, Second Stage, Thunderflame Void Annihilation. Hush! Isang napakalaking sinag ng itim na apoy ang rumagasa patungo sa gintong selyo. Ano-ano iyan? Boom! Tinamaan ng itim na apoy ang selyo at agad itong nabutasan. Biglang dumura ng dugo ang matanda. Magkakaugnay ang kanyang kaluluwa at ang Imperial Mark, kaya bawat pinsala rito ay bumabalik sa kanya. Ngunit hindi pa roon nagtapos. Patuloy na nilamon ng itim na Thunderflame ang buong selyo. Umalinggaw ang kanyang nakakakilabot na sigaw habang unti-unting sinusunog ang kanyang mismong kaluluwa. Nagmakaawa siya ng paulit-ulit. Ngunit walang anumang awa sa mukha ni Zufan. Tahimik lamang niyang pinanood ang matanda hanggang sa tuluyang maabo ang Imperial Mark. Hanggang sa kanyang huling hininga ay hindi tumigil ang matanda sa pag-iyak sa sakit. Baluktot at nakakatakot ang naging anyo ng kanyang bangkay, isang kamatayang hindi na naisin ng sinuman. Lumapit si Zufan sa labi at bahagyang ngumiti. Hindi ko ginamit ang decimating sword art sa iyo dahil kailangan kong buo ang katawan mo. Iniunat niya ang isang daliri. Sa isang kisap mata, lumipad ang ulo ng matanda at dumapo sa kanyang palad. Patuloy ang malakas na buhos ng ulan na unti-unting naghugas sa dugo at bakas ng madugong labanan. Wala nang natirang ebidensya ng nangyaring massacre, tanging sariwang amoy ng basang lupa ang nananatili sa paligid. Sa loob ng isang mamasamasang kuweba, kung saan patuloy na tumutulo ang tubig mula sa mga batong nakabitin sa kisam, dahan-dahang nagkamalay si Chu Qincheng habang nakahiga sa isang batong higaan. Aasan ako? Agad na napangiti si Zufan nang makita siyang nagising. Qincheng, gising ka na. Mukhang ako pa rin pala ang sumagip sa'yo sa huli. Hindi ba dapat habang buhay mo na akong tanawin bilang tagapagligtas mo, biro niya habang tumatawa. Napakunot ang noo ni Chu Qincheng. Ikaw ang nagligtas sa akin. Pililit niyang inalala ang mga nangyari bago siya mawalan ng malay. Nang bumalik ang alaala, agad siyang tumingin kay Zufan nang may pagdududa. Paano mo ako nailigtas? Nandoon ang isang emperor at napakaraming spirit king. Nagkibit balikat lamang si Zufan na parang walang alam. Emperor. Spirit king. Wala akong nakita. Iniwan mo ako, hindi ba? Sinubukan kitang habulin habang tumatakbo ako sa lupa, tapos nakita kitang walang malay. Kaya dinala kita rito para gamutin. Hindi lubusang kumbinsido si Qincheng. Napakakakaiba. Kanina lang gusto nila akong patayin. Naalala kong pababa na ang paa ng matandang iyon sa ulo ko bago ako mawalan ng malay. Bakit nila ako hinayaang mabuhay? Tumingin siya kay Zufan na tila naghihintay ng sagot. Ngunit muli lamang itong umiti ng inosente at nagkibit balikat. Sa huli, isinantabi na lamang ni Chu Qincheng ang palaisipan. Mas mahalaga ngayon ang makahabol sa kanyang mga senior sister. Bigla siyang tumayo. Ngunit agad siyang napangiwi sa matinding sakit sa kanyang tagiliran at napaupo muli. Mabilis siyang inalalayan ni Zufan. Dahan-dahan lang, Qincheng. Malubha pa pala ang mga sugat ko eh. Naglabas siya ng pulang medicinal pill mula sa kanyang storage ring at agad itong nilunok. Sa lagay kong ito, himala na lang kung makarating ako sa Mist City sa tamang oras. Ngumiti si Zufan. Hindi mo ba naalala? Ikaw ang nagbuhat sa akin noon. Ngayon, ako naman ang magbubuhat sa'yo. Ikaw. Hindi ka makakalipad ngayon pero kaya kitang dalhin habang naglalakad. Hindi pa man siya nakakatutol ay marahan na siyang binuhat ni Zufan sa kanyang likuran. Huminga ito ng malalim habang inaamoy ang natatanging samyo ni Qincheng. Ibang-iba talaga ang amoy ng asawa ko. Tatandaan ko ito habang buhay. Pak! Namula si Qincheng at agad siyang hinampas sa ulo. Tama na nga. Hindi ako asawa mo. Sa ngayon, hindi pa. Ngumiti si Zufan. Pero balang araw, magiging asawa rin kita. Lalong namula si Qincheng habang nakatitig sa likod ng lalaking iyon. Pinilit niyang pigilan ang mabilis na tibok ng kanyang puso, ngunit sa kaibuturan niya, unti-unti na siyang nakararamdam ng kakaibang kapanatagan sa kanyang bisig. Habang naglalakad si Zufan, nagsimula siyang magtanong tungkol sa nakaraan ni Qincheng. Qincheng, sino ang nagbigay sa iyo ng pangalan mo? Ang master ko.
Ipinaliwanag ni Qincheng na nang matagpuan siya ng kanyang master, biglang gumuho ang lupa at lumitaw ang dalawang karakter na Qin at Cheng. Kaya iyon ang ipinangalan sa kanya. Tahimik na tumango si Zufan. Kaya pala. Nag-iwan pa rin siya ng bakas para matagpuan ko si Qincheng ni. Pagkatapos ay muli siyang nagtanong. At ang mga magulang mo? Bahagyang yumuko si Qincheng. Sabi ni master wala raw akong mga magulang. Mag-isa lang niya akong natagpuan. Malungkot siyang napabuntong hininga. Kaya gusto kong malaman kung saan talaga ako nanggaling. Ngumiti si Zufan. Ipaubaya mo sa akin. Hahanapin natin ang katotohanan. Napatingin sa kanya si Qincheng. Talaga? Nagkumpiyansang ngumiti si Zufan. Matagal na akong naglalakbay sa sacred domain. Hindi man ako pinakamalakas, marami akong alam. Kahit ang mga pinakatagong sikreto alam ko. Ngunit nang banggitin niya ang tungkol sa Enchanting Empress. Pak! Muli siyang hinampas ni Qincheng. Huwag mong pagsalitaan ng masama ang master ko. Napakamot na lamang si Zufan habang napapangiti. Sige na nga eh. Sa isip niya naman. May kung anong itinatago ang matandang babaeng iyon. Kailangan kong imbestigahan ang nangyari 100 taon na ang nakalipas. Nagpatuloy silang maglakbay. Napansin ni Qincheng na bigla siyang natahimik. Galit ka ba? Agad namang ngumiti si Zufan. Hinding-hindi ako magagalit sa'yo. Sa mga salitang iyon, kusang sumandal ang ulo ni Qincheng sa kanyang likuran. Hindi niya namalayang napapangiti na rin siya. At si Zufan ay mas lalong naging masaya. Lumipas ang 7 araw na magkasama silang naglalakbay hanggang sa tuluyan nang gumaling ang mga sugat ni Qincheng. Sa maikling panahong iyon, lalo pang naging malapit ang dalawa. Sa huli, si Qincheng naman ang muling nagbuhat kay Zufan habang lumilipad sila patungo sa kanilang destinasyon. Pagkaraan ng 3 buwan ng paglalakbay. Sa wakas ay narating nila ang tarangkahan ng Mist City. Magkahawak kamay silang pumasok sa napakasiglang lungsod. Halos bawat tindahan, ilaw at kakaibang bagay ay namangha si Qincheng dahil iyon ang unang pagkakataon niyang makalabas ng Ruby Cloud Sect. Ipinaliwanag ni Zufan. Ang Mist City ang sentro ng pagsusugal sa buong sacred domain. Halos bawat kalsada rito ay may gambling hall. Totoo. Nagulat si Qincheng. Hindi ba ito teritoryo ng Seven Treasures Sect? Tumango si Zufan. Ngunit ang sect leader nila ay kilala bilang Gambling Emperor. Para sa kanya, ang bawat negosyo ay isang pustahan. Walang patas na kasunduan? Wala. Ngumiti si Zufan. Kapag nakipagkasundo ka sa kanya, alinman sa ikaw ang matatalo o siya. Lalong namangha si Qincheng. Sino naman ang mga ngahas makipagpustahan sa kanya? Ngumiti lamang si Zufan. Nakapagpustahan na ako sa kanya. Napataas ang kilay ni Qincheng. Ipinusta ko ang isang heaven grade cultivation technique kapalit ng heaven grade martial art niya at nanalo ako. Matagal siyang tinitigan ni Qincheng. Kung magsisinungaling ka man lang gawin mo namang kapani-paniwala. Nang makita ni Zufan ang ekspresyon niya, bigla siyang natawa. Naniwala ka naman. Kapag wala talaga ako sa tabi mo, baka malinlang ka ng kahit sino. Namula si Qincheng. Ikaw. Niloloko mo na naman ako. Agad niyang hinabol si Zufan habang nagtatawanan silang dalawa sa gitna ng masiglang kalye ng Mist City. At sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon. Naranasan muli ni Zufan ang isang payapang sandali kasama ang babaeng pinakamamahal niya. Napatalon si Chu Qincheng sa gulat nang marinig ang pamilyar na tinig. Nang lumingon siya, agad siyang nanigas na parang batang nahuling may kasalanan. Papalapit si Senior Aunt Mei Sangu, isang makapangyarihang empress sa gitnang yugto. Matalim ang kanyang tingin at seryoso ang mukha habang otoridad na naglalakad patungo sa dalawa. Sa likuran niya ay sina Fang Min, ang iba pang mga disipulo ng Ruby Cloud Sect, at isang gwapong binata. Itinuro ni Mei Sangu si Zufan at malamig na nagsalita. Qincheng, sino ang lalaking ito? Isa kang disipulo ng Ruby Cloud Sect, pero hayagan kang nakikipaglakad sa isang lalaki. Nakakahiya. Namutla si Chu Qincheng. Senior Aunt siya ay gay. Bago pa siya makapagpaliwanag, agad na sumingit si Fang Min. Senior Aunt, siya ang lalaking nakita namin sa gubat noon na naghahanap daw ng halamang gamot. Isa lang siyang walang kwentang tao.
Hindi ko alam kung paano niya nalinlang si junior sister para sundan siya hanggang Mist City. Kung naghahanap ka rin lang ng lalaki, junior sister, napakababa naman ng pamantayan mo. Nagtawanan ng ibang mga disipulo. Piliting nagpaliwanag si Chu Qingcheng. Senior sister, hindi ganoon siya ay. Ngunit muli siyang nautal. Lumapit si Mei Sangu at mahigpit na nagsalita. Qingcheng, ipaliwanag mo ang lahat. Alam mong malaki ang inaasahan ng iyong master sa'yo. Huwag mong sirain ang lahat dahil lamang sa isang lalaki. Hindi pa rin makapagsalita si Chu Qingcheng. Kaya si Zhu Fan na mismo ang kumilos. Hinawakan niya ang kamay ni Chu Qingcheng at buong tapang na sinabi. Patawarin niyo ako pero kasama ko na siya ngayon. Kaya mas mabuting tratuhin niyo siyang mabuti. Kung hindi, parang tumigil ang oras. Nanlaki ang mga mata ng lahat. Maging si Mei Sangu ay hindi makapaniwala. Qingcheng kayo ba ay di? Namula ng husto si Chu Qingcheng. Hindi. Wala pong nangyari sa amin. Pagkatapos ay galit niyang siniko si Zhu Fan. Ano ba ang sinasabi mo? Hindi ako sayo. Maaari bang tigilan mo na ang pagsisinungaling at ang pagpapahiya sa akin? Ngunit mumiti lamang si Zhu Fan. Hindi kita pinapahiya. Ikaw ay akin na noon pa man. Ngayon at magpakailanman, walang sinuman ang makakaagaw sa'yo. Lalong namula si Chu Qingcheng. Bagamat nahihiya siya, hindi niya maitanggi na may bahagi ng puso niyang natamaan ng matapang na pahayag ni Zhu Fan. Biglang humalakhak si Fang Min. Isang hamak na bone tempering cultivator ang nangangarap sa disipulo ng Ruby Cloud Sect. Kahit ang pinakamababang babae ay hindi ka babagay. Napakataas ng inaabot mo. Pagkatapos ay lumingon siya sa gwapong binata sa tabi niya. Asheng, pinapayagan ba sa Sword Cloud Palace ang ganitong klaseng kababalaghan? Ngumiti ang binata ng may pagmamataas. Ayaw naming gumamit ng ganitong katawang paraan. Hindi naman siguro iisipin ni junior sister na angkop siya sa lalaking iyon. Muling nagtawanan ang lahat. Napayuko si Chu Qingcheng habang unti-unting tumulo ang kanyang mga luha. Napabuntong hininga si Mei Sangu at hinila siya. Halika na. Sapat na ang kahihiyang idinulot mo ngayon. Pagbalik natin sa sekta, pag-iisipan mong mabuti ang lahat ng ito. Tahimik na sumunod si Chu Qingcheng. Habang papalayo sila, sumigaw si Zhu Fan. Qingcheng, kung may kailangan ka, hanapin mo lang ako. Hindi ko hahayaang may sinumang manakit sa'yo. Muling nangutya si Fang Min. Ang tapang mong magsalita. Kung tunay kang lalaki, kunin mo siya ngayon mismo kay Senior Aunt Mei. Pero alam nating lahat ang mangyayari, madudurog ka lang. Hindi siya pinansin ni Zhu Fan. Sa halip, tumingin siya sa binatang kasama nila. Maari ko bang malaman ang pangalan mo? Bahagyang nagulat ang binata. Ako si Xu Zhensheng. Bakit? Ngumiti si Zhu Fan. May isa lang akong payo. Ang pagkuha sa puso ng isang babae ay parang paghahanap ng karayom sa dayami. Kailangang malaman mo muna kung ano talaga ang pinakamahalaga sa kanya. Hindi ubra ang paraan mo. Pagkasabi nito ay tumalikod na siya. Napatingin ang lahat kay Xu Zhensheng. Ano ang ibig niyang sabihin? Tanong ni Fang Min. Nagkunwari lamang ang binata. Wala siguro. Ngunit sa kanyang isipan ay labis siyang humanga. Napagtanto niyang sinadya ni Zhu Fan ang lahat upang mailayo si Chu Qingcheng sa Ruby Cloud Sect at mapalapit ito sa kanya. Napakatalino eh. Gayunman, hindi niya maintindihan kung bakit napakakumpiyansa ng lalaking iyon, kahit wala naman itong lakas upang kalabanin ang Ruby Cloud Sect. Samantala, dinala ni Mei Sangu si Chu Qingcheng sa isang bahay panuluyan sa Mist City at isa-isang tinanong ang lahat ng nangyari. Nang matapos ang paliwanag ni Chu Qingcheng, nagtanong si Mei Sangu. Ibig mong sabihin, nasugatan ka ng malubha at siya lamang ang gumabay sa iyo hanggang dito? Wala nang iba? Opo sa ngayon. Napakunot no si Mei Sangu. Sa ngayon? Agad namang umiling si Chu Qingcheng. Hindi po. Wala pong ganoon. Napabuntong hininga si Mei Sangu. Sana nga. Ikaw ang paboritong alagad ng aking senior sister. Huwag mong ipahiya ang sekta. Dahil isa lamang pala itong hindi pagkakaunawaan, palalagpasin ko ito. Pero tandaan mo, lumayo ka sa mga lalaki. Opo. Magpahinga ka muna. Makalipas ang 3 araw ay magsisimula na ang treasure exchange.
Kailangang makuha natin ang mapa ng Nethersea. Tahimik na yumuko si Chu Qincheng at umalis. Habang pinagmamasdan siyang papalayo, napabuntong hininga si Mei Sangu. Likas sa mga dalagang maghangad ng pag-ibig. Mas mabuting ipagkasundo na lamang sila sa tamang lalaki kaysa malinlang ng isang mapagkunwaring manloloko. Samantala, hawak ni Zufan ang isang Berden Jade slip habang sinusundan ang direksyong nakaukit dito. Nakarating siya sa isang malaking bakuran sa gitna ng Mist City na mahigpit na binabantayan ng 2 Genesis Stage Cultivator. Ito na ang lugar. Ngunit agad siyang hinarang ng 2 gwardiya. Tumigil ka! Mga mararangal na panauhin lamang ng Mist City ang maaaring pumasok rito. Walang lugar dito ang mga hamak. Kalmadong sumagot si Zufan. Isa ako sa mga panauhin. Tumabi kayo. Tinawanan siya ng 2 gwardiya. Ikaw. May bone tempering cultivator bang tinatawag na marangal na panauhin? Galing ako sa Luklan. Lalo lamang silang natawa. Luklan? Huwag mo kaming lokohin. Kakadating lang nila rito 1 buwan ang nakalipas. Gumastos sila ng bilyon-bilyong sacred stones at personal pang inimbitahan ng City Lord. Mahigit 20 Spirit King ang kasama nila. At sasabihin mong kabilang karoon? Malamig ang mukha ni Zufan. Kung ganoon, tawagin niyo ang sinuman sa Luklan. Hindi karapat-dapat ang isang tulad mo na guluhin ang aming mga panauhin. Biglang may sumigaw mula sa likuran. Steward Zhu! Agad na tumakbo si Li Jingshan at halos maiyak sa tuwa. Steward Zhu! Sa wakas ay dumating ka na. Halos 1 taon kang nawala at muntik na akong atakihin sa puso. Natulala ang 2 gwardiya. Kilala ninyo siya. Mariing sumagot si Li Jingshan. Siya ang head steward ng Luklan. Ang paglapastangan sa kanya ay paglapastangan sa buong Luklan. Pagkatapos ay masayang hinila niya si Zufan papasok. Steward Zhu, ginawa namin ang lahat ng nakasaad sa Jade Slip. Gumastos kami ng walang pakundangan. Halos nabili na namin ang kalahati ng Mist City. Bahagyang umiti si Zufan. Mabuti. Sa treasure gathering makalipas ang 3 araw kailangan nating manalo. Habang papalayo ang 2, naiwan ang 2 gwardiya na nakatulala. Hindi nila maintindihan kung bakit ang isang makapangyarihang angkan ay may isang bone tempering cultivator bilang kanilang head steward, at higit pa roon, malinaw na napakalaki ng pagpapahalaga nila rito. Sa loob ng 3 araw, nagtipon ang napakaraming tao sa Treasure Hoarding Palace sa gitna ng Mist City. Mula sa mga opisyal hanggang sa mga karaniwang mamamayan, lahat ay dumalo para sa pinakahihintay na Treasure Exchange Gathering. Ngunit sa totoo lang, isa lamang itong napakalaking sugal. Dahil karamihan sa mga kayamanang ilalabas ay hindi pa kailanman nakita ng publiko, walang nakaalam kung alin ang tunay na mahalaga at alin ang walang silbi. May mga taong gumagastos ng napakalaking halaga, ngunit wala ring napapala, habang ang iba na may nagiging napakayaman sa halagang 10 spirit stones lamang. Iyon ang tunay na kasabikan ng pagsusugal, isang larong puno ng panganib, ngunit may gantimpalang kayang baguhin ang kapalaran ng isang tao sa isang iglap. Maayos na pumila ang lahat ng dumalo. Sa araw na yon, walang mataas o mababa ang katayuan, pantay-pantay ang lahat sa loob ng bulwagan. Daan-daang libong tao ang nakaupo at nakapalibot sa malaking entablado kung saan naghihintay ang City Lord ng Mist City. Sa araw na ito, hindi lamang siya ang pinuno ng lungsod kundi siya rin ang magiging tagapangasiwa ng engrandeng pagtitipon. Huminga siya ng malalim habang pinagmamasdan ang napakalaking bulwagan. Bahagya siyang natigilan ng mapatingin sa siyam na pribadong silid na natatakpan ng kurtina. Naroon ang mga kinatawan ng 8 emperors. Bawat isa sa kanila ay sapat na upang magdulot ng napakalaking kaguluhan at walang sinumang mangangahas na pigilan sila. Kahit ang City Lord ay hindi maiwasang kabahan, kaya't pilit niyang pinakalma ang sarili bago nagsimula. Sa isa sa mga pribadong silid, napansin ni Li Jingshan ang kakaibang kaba ng City Lord. Steward Zhu, 1 buwan na tayong narito, ngunit ngayon ko lang siya nakitang ganoon kakaba. Ngayon ay haharap tayo ng harapan sa 8 emperors. Hindi ba't masyado pang maaga? Halos 1 taon pa lang ang paghahanda natin. Kahit ang City Lord, na may gambling emperor bilang sandigan, ay kinakabahan. Tayo pa kaya? Tahimik na nakaupo si Zufan sa komportableng upuan. Malaki ang panganib, ngunit kailangan nating samantalahin ang pagkakataong ito.
Ito ang pinakamagandang pagkakataon upang makisangkot sa hidwaan ng 8 Emperors. Walang kasiguraduhan kung magkakaroon pa ng susunod. Pagkatapos ay lumingon siya kina Luo Yunchang at Murong Xu. At kayo namang dalawa, bakit narito pa kayo? Nagkibit balikat si Luo Yunchang. Bilang yaong miss ng Luo clan, nararapat lang na dumalo ako sa ganitong kalaking pagtitipon. Ngumiti naman si Murong Xu. Ayaw kong palampasin ang pagkakataong makita ang pinakamalalakas na tao sa Sacred Domain. Sa ngayon, wala naman akong nakikitang kaibahan kumpara sa Mortal Domain. Kung ganoon lang din pala, bakit ka pa pumunta? Tanong ni Zhu Fan. Umirap si Baliyuyu. Hindi tayo narito para mamasyal. Narito tayo upang ipakita sa Sacred Domain kung sino tayo. Kayo lang ang walang ginagawa rito. Ano ba? Sino ba talaga ang namamahala sa Luo clan? Reklamo ni Luo Yunchang. Bago pa muling magsagutan ng dalawa, pumagit na si Zhu Fan. Tama si Yang Miss Luo. Sa ganitong kahalagang okasyon, hindi sapat ang isang steward upang kumatawan sa buong angkan. Natural lamang na narito ang Yang Miss. Agad nang umiti ng may pagmamalaki si Luo Yunchang habang nakatingin kay Baliyuyu. Napasimangot lamang ang malamig na babae at tumalikod. Napangiti ang iba sa kanilang munting pagtatalo. Biglang umalingaw ang malakas na tunog ng kampana. Tumahimik ang buong bulwagan. Lumakad ang City Lord papunta sa gitna ng entablado habang nakangiti. Mga panauhin. Opisyal nang nagsisimula ang ika-negatibo 1,784 na Treasure Exchange Gathering. Mayaman man o mahirap, iisa lamang ang pagkakataong ibinibigay ng bulwagang ito sa lahat, ang pagkakataong baguhin ang inyong kapalaran. Malupit ang buhay. Huwag ninyong hintayin kusang bumuti ito. Ilabas ninyo ang lahat ng mayroon kayo at agawin ang mga kayamanang magbabago sa inyong tadhana. Umalinggaw ang masigabong palakpakan at sigawan. Simulan na natin ang unang kayamanan ngayong araw. Ipinasok ng mga gwardya ang isang karitong natatakpan ng itim na tela. Habang nakatabing pa rin ang laman nito, nagsalita muli ang City Lord. Ang kayamanang ito ay labis na kinahuhumalingan ng mga babae at kinainggitan ng mga lalaki. Isa itong pambihirang espiritual na sandata na kayang gumulat sa sinuman. Ngunit ano nga ba ito? Napuno ng pananabik ang buong bulwagan. Ngumiti ng misteryoso ang City Lord. Hindi ko alam. At hindi rin niyo alam. Ayon sa tradisyon ng Treasure Exchange, maaari itong maging isang napakahalagang kayamanan o maaari rin itong walang kwenta. Simulan na ang blind bidding. Ang pinakamataas na bid ang mananalo. 100,000 spirit stones, sigaw agad ng isang tao. 1,000,000. 5,000,000. Sunod-sunod ang pagtaas ng presyo. Marami ang nag-aalinlangan. May pera nga sila, ngunit natatakot silang baka masayang lamang ang lahat. Napangiti ng may pangungutya si Zhu Fan. Ganyan-ganyan ang estilo ng gambling emperor. Lalagyan niya ng mga taong magpapataas ng presyo upang isipin ng lahat na napakahalaga ng bagay. Ibig sabihin, malamang basura ang laman niyan. Nagtaka si Murong Xu. Bakit naman? Sapagkat kapag napamahal ang walang kwentang bagay, pagsisisihan ito ng bumibili. Ngunit kapag ang isang tunay na kayamanan ay nakuha sa murang halaga, lalo namang lalakas ang kasakiman ng mga tao. Ilang taon na niyang ginagamit ang lumang panlilinlang na iyan. Tumango si Li Jingshan. Tama, pero sino namang tanga ang maloloko pa riyan? Ngumiti si Zhu Fan. Tayo. Natigilan si Li Jingshan. Steward Zhu, alam na nating panloloko, sasali pa rin tayo. Kung hindi tayo sasali, masasayang lang ang bilyon-bilyong sacred stones na ipinagastos ko sa inyo nitong nakaraang buwan. Iba ang layunin natin. Hindi madaling makalapit sa 8 Emperors. Kailangan nating magmukhang mayaman at madaling mauto. Kapag nakita nilang ganoon tayo, gugustuhin nilang gamitin tayo. At kapag nakapasok na tayo sa kanilang bilog, mababawi natin ang lahat ng nawala, kasama pa ang tubo. Napangiti si Li Jingshan. Steward Zhu, talagang malayo ang iniisip ninyo. Sige, magkano na ba ang kasalukuyang bid? 8,000,000. Kung ganoon, dagdagan natin ng isa pang 10,000,000. Hindi pa man nakakapagsalita si Zhu Fan, ay may naunang malakas na tinig. Napalingon siya. Isa yon sa mga pribadong silid ng 8 Emperors. Sa loob, mahigpit na pinagsabihan ng isang matandang may mapuputing kilay si Xu Zhensheng. Sheng, hindi tayo narito upang makipagsugal sa gambling emperor.
Ang Nether Sea map lamang ang mahalaga. Ngumiti si Xu Zhensheng. Senior uncle, sarili kong pera ang ginagamit ko. Bibili lang ako ng regalo para sa isang babae. Hindi mababawasan kahit isang spirit stone ang pondo ng sekta. Pagkatapos ay ngumiti siya kay Fang Min. Namula ang babae sa tuwa at may pagmamalaking tumingin sa kanyang mga junior sisters. Nakita ninyo? Marunong ang lalaki ko kung paano pasayahin ang babaeng gusto niya. Tahimik na tumango ang iba. Tanging si Chu Qingcheng lamang ang tila wala sa sarili. Ang isip niya ay nananatiling nakatuon kay Zufan. Napangiti si Mei Sangu. Mukhang hindi na magtatagal at ikakasal na sina Sheng at Amin. Ngunit sa loob-loob niya ay ibang bagay ang iniisip. Humph, ubusin mo lang ang pera mo sa walang kwentang bagay. Kapag dumating na ang bidding para sa Nether Sea map, wala na kayong maipambabayad. Napabuntong hininga ang matandang elder. Pati honey trap ay ginagamit na. Tiningnan niya ng masama si Xu Zhensheng. Ngunit walang pakialam ang binata. Ang panliligaw ay talagang magastos. Kung may ibang gumagamit ng salita upang mapasunod ang babae, ako naman ay gagamit ng pera. Kapag nakuha ko pa ang head senior sister ng Ruby Cloud Sect at naisama ko siya sa Sword Cloud Palace, mas mahalaga yon kaysa sa anumang kayamanan. Sa sandaling iyon, muling umalingaw ang isang bagong bid. 20 milyong spirit stones. Umiti si Zufan habang itinataas palalo ang halaga. Dito muna natin puputulan ang ating nobela ng Magic Emperor. Stay tuned lang, upload ko din agad ang kasunod na chapters. Pa-like and subscribe na lang para updated kayo sa upload natin. Maraming salamat.